Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, Baitang Walo. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagtalakay patungkol sa ating bagong aralin. Ngunit bago iyon, mayroon akong tanong. Alam mo ba or kilala mo ba kung sino ang nasa screen? Opo, ito ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos na kamakailan lamang ay nagsagawa ng kanyang SONA. Dito, naglahad siya ng mga problema na kinahaharap ng ating bansa at ilan sa mga posibleng solusyon sa mga ito. Pero alam mo ba na ang kanyang ginawa ay isang uri ng talumpati? Subalit ano nga ba ang talumpati? Ito po ay buod ng kaisipan ng isang taong ibinabahagi sa harap ng publiko sa paraang pasalita. Ibig sabihin, para itong mga sanaysay. Ang kaibahan nga lamang, ito ay ipinipresenta sa harap ng madla. Ibig sabihin, kung ito'y hindi masasabi or hindi maisa sa salita, ibig sabihin, wala rin itong saysay. Sapagkat ang pangunahing focus nito ay ang maipabatid ang impormasyon sa maraming tao sapagkat siya ay maaaring magkaroon ng mga layunin na maaaring manghikayat o mangumbinsi na kumbaga pumanig sa kung ano yung kanyang pinaniniwalaan pagdating sa isang usapin. Maaari din naman na nais niya lamang magpahayag o magulat ng mga impormasyon at maaari rin naman na gusto niya na magbigay ng mga inspirasyon o something na maaaring makapag-motivate sa kanyang mga tagapakinig. Ayan, at talagang ang itong talumpati ay gamitin ng iba't ibang propesyon. So, ibig sabihin, ikaw man ay maging isang guro, ikaw ay isang doktor, ikaw ay isang sabihin nating artista o politiko, maaari mong isagawa ang pagtatalumpati. Ano po, lalo't sadyang makabuluhan ang iyong mga bibitawang mga salita sa harap ng maraming tao. Kung ating mapapansin, halimbawa na lamang kapag araw ng pagtatapos, mayroong mga motivational speaker na iniimbita para magsalita sa entablado. Siyempre, para saan ba iyon? Of course, ito ay para makapagbigay ng kumbaga inspiration at makapagpabago ng isipan at damdamin ng mga tao. Halimbawa, yung isang bata ay pinanghihinaan na ng loob. Ngayon, kapag narinig niya yung mga binanggit or sinabi nitong ating speaker or nagtatalumpati, siyempre maaari siyang mabuhayan ng loob at magpatuloy na lumaban para sa kanyang pangarap. Siyempre, nais din nating ipabatid na ang pagtatalumpati ay hindi basta-basta. Sapagkat sa pagbigkas nito, kailangan natin na isaalang-alang yung tinig. So yung tinig ba natin ay naririnig ba ng maayos? Sakto lang ba yung lakas niya o sobrang hina naman? Another one, yung pagbigkas ba natin, malinaw ba? Yung pagkaka-pronounce natin sa bawat salita? O medyo hindi na maintindihan. Another, yung kumpas, hindi yung literal na parang sa kumpas sa watawat, hindi ganon. Kumpas kung saan yung paggalaw-galaw ng mga kamay. At syempre ito ay something na nakakainganyo sa mga tagapakinig, kapag nakikita nila yung mga kumpas na yan ng isang tagapagtalumpati, parang mas convincing yung kanyang mga sinasabi. Of course, ayan tikas. Tikas at tindig sa tanghalan. So, syempre, kapag ikaw isang tagapagtalumpati, hindi pwedeng lalamya-lamya ka. Kasi parang mawawalan din ng gana yung iyong mga tagapakinig kapag ganoon ang iyong itsura. Bagkus, dapat ipakita mo na ikaw ay, kumbaga, mukhang matalino at mukhang talagang maraming alam tungkol doon sa iyong mga pinagsasasabi o tungkol sa iyong paksa. At syempre, dito sa talumpati, mahalaga na tayo ay nagkakaroon ng koneksyon sa ating mga tagapakinig. Kumbaga, pwede natin gawin yung mga eye-to-eye contact sa kanila nang sa gayon ay mas maramdaman nila yung ating sensibilidad sa pagtatalumpati.
Mayroon tayong iba't ibang uri ng talumpati at unahin na natin ang biglaang talumpati. So sa ibang ah, salita, tinatawag itong dagli ang talumpati or in English, yung impromptu. So pag sinabi po natin na impromptu, walang paghahanda na ginawa masyado yung isang mananalumpati. Pero in some cases, binibigyan sila ng 5 minutong preparasyon pagkabigay ng kanilang paksa. Sa gayon, at least ma-organize nila kahit paano yung kanilang mga sasabihin. Pero kapag talagang stricto yung namamahala sa pagtatalumpati, ay biglaan, ibig sabihin, kung ano yung ibigay na topic sa'yo, dagli-dagli, agad-agad, magbibigay ka ng iyong mga nalalaman tungkol sa usapin. So, sabi dito, batay sa alam ng mananalumpati. So, mahalaga po sa biglaang talumpati na, kumbaga, may stock knowledge, sadyang aware sa maraming bagay. Sapagkat, kung wala kang nalalaman, wala kang masasabi. At kung yan ay kompetisyon, siguradong ikaw ay maliligwak kaagad. Narito ang halimbawa ng isang dagliang talumpati o biglaang talumpati. At pagpapala na mabigyan ako ng pagkakataon upang maipahayag ang sarili sa pagtalunton sa mga nagpupumpugang pwersa ng ideya at pagsasapantaha sa buhay at pakikipabuhay partikular sa bahagi ng neoliberal na estado ng bansa. Mga minamahal kong mapanuring tagapakinig at sa pinagpipitagang lupon ng inampalan, isang makasaysayang araw sa ating lahat. Alinsuso sa kinapapalooban ng awiting, "Kay sarap talagang mangarap sa bayan kong nililiyag." Tunay nga talagang masarap mangarap sa bayan nating nililiyag sa bansa. Ikalawang uri naman ito ay iyong tinatawag natin na isinaulong talumpati. So, gaya ng salitang sinaulo, ibig sabihin ito ay memoryado. May sapat ng panahon ang tagapagsalita na magkaroon ng paghahanda. So sabi dito, hasa ang pagtingin, pagkumpas at pagbigkas ng kaniyang piyesa. So ibig sabihin, maaaring siya ay nagkaroon na ng mga pananaliksik patungkol sa kanyang mga ilalahad na impormasyon or detalye. At syempre, mas mas organisado at talagang delivery na lamang yung talagang ating aabangan doon sa kanyang presentasyon. Again, ayos na, plakadong-plakado na dapat kapag sinabi nating isinaulong talumpati. At narito naman ang halimbawa ng isang isinaulong talumpati. Namulat ang munting isipan sa mga bagay na hindi pangkaraniwan, pag-aalala at takot, yaong makikita sa mata ng bawat isa. Mga galaw ay pigil, mga nakasanayan ay natigil. At ang huling uri naman na ating tatalakayin ay ang talumpating may manuskrito or something na mayroong binabasa. So ginagamit naman ito sa mga seminar, komperensya at programa sa formal na pag-aaral. Pinaghandaang mabuti at ibinibigay ng mga eksperto. So ibig sabihin, halimbawa nagkakaroon ng invited guest speaker doon sa isang programa kasi nga sila yung kumbaga knowledgeable doon sa field na yon. At syempre hindi ito pwedeng basta-basta. Kaya naman nagkaroon ng paghahanda, nagsagawa ng mga pananaliksik bago ipresenta ang impormasyon sa mga tagapakinig. So narito naman ang halimbawa noong tinatawag natin na talumpating may manuskrito. Mahirap nga ba talaga ang Pilipinas? Gayong limpak-limpak ang nananakaw ng korupsyon. 20% of the national budget according to estimates. And that easily translates into billions or worse, trillions. Isa pang tanong, ang mga magkakaapelyido sa mga billboard. At ngayon na alam mo na ang iba't ibang uri ng talumpati
oras naman upang malaman mo ang iba't ibang bahagi nito. Ayan, ang unang-unang bahagi nito ay yung tinatawag natin na pambungad o panimula. So, dito pa lang sa bahaging ito, kailangan mo nang ipakilala ang iyong sarili. Sino ka ba bilang isang tagapagtalumpati? Ano yung kaugnayan mo doon sa paksa o sa mga salita o impormasyon na iyong bibitawan? At gayon din, kailangan mo nang mabanggit dito yung mismong paksa. Tsaka ano ba yung kumbaga general stand mo doon sa usapin na yon. At kailangan din mabigyan mo ng ideya yung iyong mga tagapakinig kung ano ba yung layunin mo doon sa iyong pagsasagawa ng talumpati. Ikalawang bahagi naman ng talumpati ay ang katawan. So sinasabi naman ito yung pinakamahalagang bahagi nito. Bakit? Sapagkat dito po natin inilalatag or inilalagay yung ating pananaw, yung ideya, punto at katibayan. So syempre kung ano yung mga malalaman na ating sasabihin, yun ay bahagi na ng katawan nito. At syempre para mas maging matibay yung ating mga pinagsasasabi sa isang talumpati, kailangan ay nakasalig ito sa mga ebidensya. So dapat ito ay napatutunayan ng mga, for example, mga researches or mga pag-aaral, at sadya naman talagang yung makatotohanan ang ating mga bibitawan na pahayag. At syempre, ang panghuling bahagi naman nito ay yung tinatawag na konklusyon o ang wakas. So dito naman nilalagom ang puntong binanggit. So ibig sabihin, kumbaga pinagsasama-sama na yung mga ideya at kaisipan na iyong ipinukul sa iyong talumpati. Kumbaga, ano ba yung gusto mo talagang mabatid or malaman, maramdaman ng iyong mga tagapakinig. So, kailangan iyon ay mabanggit na dito. So, another one, pwede raw ikaw ay nagbibigay ng panawagan o ng hamon. Ano ba yung gusto mong gawin ng iyong mga tagapakinig? At syempre, positibong pananaw. Something na nagbibigay ng inspirasyon sa iyong mga tagapakinig. Ayan, at dyan na nga nagtatapos ang ating pagtalakay patungkol sa talumpati. Ngayon, kung ikaw ay mayroong katanungan, maaari kang mag-message sa akin directly through PM or private message sa Messenger. At kung wala naman, maaari nyo nang sagutan ang gawain sa pahina 142 to 143, item 1 at 2 lamang po. Yun lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat tayong lahat.